Bakit kaya napaka-quiet ng mga Duterte dito sa escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, una, dahil sabi mismo nung Chinese Foreign Ministry, mukhang meron naman silang oral agreement with ex-President Duterte na wag na nating supplyan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho, no? Para umalis na tayo ng kusa ron sa Ayungin Shoal para maitayo na nila yung kanilang matagal nilang minimiti na artificial island diyan sa Ayungin Shoal, no? Ang umami na mismo ay yung supporter ni ex-President Duterte, yung China. Di ba, naalala mo, last year, naguhulaan pa tayo dahil sabi ng China, merong agreement with the former Philippine President para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Wala namang umaamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, although duda ko ron. No? Si Erap, nag-deny. Sabi ng mga anak ni Erap, yung dalawa na usually makaaway, nagkampi sila in defending Erap. Na. Kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre dyan. Kami pa yung gagawa ng agreement para tanggalin. No? Although merong paliwanag dyan, si magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos may malabo naman na si Pinoy ang gumawa niyan, no? Ang nakipag-agree sa China para tanggalin yung BRP Sierra Madre at mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na ng China kung sino yung nagbigay ng oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement. Sabi ng mga abogado, may puwersa yan kung presidente ang nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay hindi, wala namang nakasulat at saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso, no? Kaya hindi yan ganoon kasolido, no? Kaya siguro maganda ipatawag na lang si ex-President Duterte ng Kongreso at saka Senado in aid of legislation, in aid of legislation para pag-usapan ano ba talaga yung kanyang oral agreement na ibinigay sa China. At yan ba talaga ay binding, no? Yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign secretary, pero 4 na beses siya nagpalit Kaya gusto natin malaman kung sino yung foreign secretary na kakutsaba niya dyan sa oral agreement na yan. Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? No? So yun yung isang sagot sa tanong mo. Ikalawa ay yung vice president. Tahimik na tahimik. Pagdating kay Kibuloy, pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Tsaka may message pa. Isang akusadong human trafficker, no? Isang akusadong rapist ng mga minors, no? Ang bilis niyang suportahan. Ito, tahimik na tahimik siya. Kitang-kita naman yung nakita mo yung report ni Morong, no? Dun sa loob ng no? Talagang sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy. Sobrang lakas pala, no? Parang pelikula. Sobrang lakas. Nakakamatay na. Yung sabi ni ADG Malaya, 1 oras daw binomba ng tubig. Grabe. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China, 2 ang bumomba. No? Humihiyaw na yung mga tao Di ba? Humihiyaw na sila sa sakit nung tama. No? Kaya kitang-kita yung pagdurusa, yung kalbaryo ng ating mga frontliners na sinusubukang i-resupply yung ating mga butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito naman yung tanong ko. Wala ka man lang narinig. Ito naman yung tanong ko. Ano ngayon? Bakit kailangan magsalita ni VP Sara dyan? Well, siya yung number 2 biggest, highest government official at pag wala yung presidente, ay siya yung caretaker ng ating gobyerno. Parang kung wala presidente, ikaw yung head ng gobyerno, tapos wala kang sasabihin tungkol sa mga ganyan. At the very least, ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, tapos tahimik ka. No? Tapos ang bilis mo para dito sa napakawalang kwentang tao na son of God na suportahan. Tapos dito sa mga, dahil ito ay maliliit na tao, yung ating mga Coast Guard at saka yung ating mga Navy, hindi mo papansinin, no? Sigurado ko naman napanood niya
Nasa lahat ng media yung lumabas na water cannon yung pag-water cannon, di ba? Sigurado ko naman napanood niya yung nangyari na yan. Bakit sobrang tahimik siya? No? Pero pag may mga imbitasyon sa Chinese Embassy, nandun siya, nagsasalita ng Mandarin. No? Tapos ngayon dito, baka pwede siya magsalita in Mandarin dito sa statement niya in support sa ating mga Coast Guard at Navy. Nangyari yung revolution nila, nanalo si Mao Zedong, no? Nagkaroon ng Mao Zedong thought na basically based do sa karanasan nila sa Long March, karanasan nila sa guerrilla warfare, no? At talagang very dogmatic. Pero dahil do sa dogmatism na yon, medyo nagka-problema sila sa kanilang economy. Sinubukan nilang i-adapt yung kanilang ideology para dun sa realities ng kanilang national economy in relation sa global economy. Nag-collapse yung kanilang ekonomiya, no? At hindi umunlad yung China for decades, no? At nung namatay si Mao Zedong, ay pumalit si Deng Xiaoping. Ang sabi ni Deng Xiaoping, teka, kailangan nilang baguhin yung kanilang economic policy, which in a way, kailangan nilang baguhin yung kanilang ideolohiya. Kaya nung pumasok si Deng Xiaoping na nag-survive ng Cultural Revolution nung panahon ni Mao, no, ay nagkaroon sila ng bagong economic platform, economic framework na buksan natin yung sarili natin sa global economy at papasukin natin yung mga investors at i-develop natin yung ating economy not on purely socialist dogmatic lines, pero dun sa mixed economy ng capitalism at saka state control. So dun nagsimula yung medyo umunlad yung China noong 1980s hanggang sa turn of the century. No? Unprecedented yung kanilang growth. No? Pero nagbago sila. Ang medyo adjustment din ay sa foreign policy. Ang dominant foreign policy na yan, yung foreign policy ng kanilang ideologue, si Zhou Enlai. Ang sabi ni Zhou Enlai ay, let us outweight the lone superpower in US. Huwag tayo makipag-compete kaagad, no? Dahil lalo na nung nangyari yung pag-collapse ng Russia at ng Eastern Europe ay na-realize ng nila Deng Xiaoping na tama si Zhou Enlai na huwag tayong makipagsabayan sa US sa arms race dahil baka gumuhurin yung ating Communist Party, yung ating gobyerno, katulad ng Russia at Eastern Europe. No? Kaya for a long time, for decades, yun yung naging dominant foreign policy. Kunin natin yung makukuha natin sa West, pero wag natin pa silang bungguin. Dahil kaya natin silang i-outweight Dahil hindi naman nagbabago yung ating gobyerno We can plan for decades. We can plan for even a century. Yung West, hindi kaya. No? Pero nung pumalit na si Xi Jinping, pinalitan niya si Hu Jintao, na pinalitan si Jiang Zemin, no? Na pinagpatuloy yung ideology at saka economic policy ni Deng Xiaoping, no? Ay medyo nagkaroon na ng pagbabago. No? Ang tingin ni Xi Jinping, panahon na para makipag-compete sa Amerika as a superpower. Doon na na-consolidate yung tinatawag na wolf diplomacy, yung aggressive diplomacy as a rival ng US. Within China, nagbago rin yung kanilang economic policy. Parang tama na to be rich is glorious, sabi nga ni Deng Xiaoping. Tama na yung sobrang economic growth na merong mga members ng Communist Party of China, na mga milyonaryo. Dapat i-spread na natin yung kayamanan. Dapat simulan na natin yung joint prosperity, no? Between rural at saka urban, no? At saka dun sa mga middle class at saka yung mayayaman. So, mas lumakas yung regulation ngayon. Na nung panahon ni Hu Jintao at saka ni Jiang Zemin at saka ni Deng Xiaoping, medyo maluwag. Ibig sabihin na regulation, yung pag-control ng gobyerno doon sa kanilang mga private enterprises, mga kapitalista nilang mga korporasyon. Kaya kung maalala mo, Christian, halimbawa si Alibaba, no? Yung kanyang company na Alibaba ay biglang nire-regulate ngayon, kino-control ngayon. At yung mga mayayaman na mga Chinese, na mga billionaires na hindi susunod, pinapa-house arrest o bigla na lang nawawala.
So yan yung panahon ni Xi Jinping. Kaya tinatamaan tayo ngayon ng ganyang klase mga pagbabago sa China. At isa pang mahalagang pagbabago dahil nitong nakaraang taon, before, during at saka after ng COVID pandemic, ay lumala yung mga problema sa loob ng China. No? Nagkaroon ng real estate explosion, yung kanilang bubble, local banks nalulugi, no? Yung kanilang economy nagkaroon ng slowdown dahil sa zero COVID policy nila, etc. Yung kanilang Belt and Road Initiative para i-integrate yung mundo dun sa Chinese economy, medyo bumagal at sa iba ay tumigil, no? At umalis tayo dyan, di ba? Yes. Kaya ngayon, may bagong nationalism na nag-i-emerge sa China dahil sa ganyang klase mga problema. To divert attention from their internal problems, no, at i-channel doon sa mga kalaban nila, no? Kaya halimbawa, yung kung makikita mo sa mga news 1-2 weeks ago, yung isa sa pinakamalaking beverage company nila, binabanata ng mga ultranationalist sa China because it is not Chinese enough. Yung takip ng bote na pula, binanata na parang bandera ng Japan. So dapat i-boycott yan, no? Pinapaliwanag ko lang 'yon, parang nagiging ridiculous yung nationalism na 'yon. Pero tumitingkad yung nationalism na 'yan. At tayo ay tinatamaan yan. Parang ang balat sa atin, nagpapagamit tayo sa mga imperial powers. US, no, Australia, Japan, Europe, tayo ay mga puppets. At yan din yung maririnig mo sa kanilang mga talking heads. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at